Isang hamak na katulong ka lang. Ang sampal ni Doña Clarisa ay parang kulog sa gitna ng baha. Habang yakap ni Teresita ang nanginginig na mga apo ng matanda sa ilalim ng ulan, tinalikuran sila ng sarili nilang ama na si Richard. Sa bahay na ginto, ang pagmamahal ay itinuring na utang at ang malasakit ay binayaran ng pang-aapi. Ngunit ang isang api, kapag napuno, marunong ding tumayo. Hanggang kailan matitiis ni Teresita ang sakit para sa mga batang hindi kanya? Isang hamak na magnanakaw. How dare you touch my grandchildren with your filthy hands? Guard, tawagin ang mga pulis. Ang babaeng ito ay isang kidnapper. Ang boses ni Doña Clarisa ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng madaling araw sa labas ng dambuhalang tarangkahan ng mansyon. Kasunod nito ay ang mabilis na pagdapo ng kanyang palad sa pisngi ni Teresita. Ang hapdi ay hindi lamang nanatili sa balat. Bumaon ito hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan. Sa mga sandaling iyon, ang mga daliri ni Teresita ay nanginginig pa sa ginaw. Ang kanyang mga paa ay babad sa baha at ang kanyang manipis na duster ay dikit na dikit sa kanyang katawan dahil sa magdamag na pagsuong sa ulan. Sa kanyang paanan, ang dalawang bata, sina Lorenzo at Mateo, ay nakakapit pa rin sa kanyang laylayan, mga munting anghel na nanginginig sa takot at puyat. Ang basket ng mga kakanin na sana ay ibebenta niya upang mabili ng gamot ang kanyang may sakit na ina ay nakahandusay na sa putikan. Ang mga puto at kutsinta ay nagkalat at nayapakan na ng mga bodyguard na nakapaligid sa kanya. Tumingin si Teresita sa itaas, sa lalaking nakatayo sa likuran ni Doña Clarisa. Si Richard, ang ama ng mga batang ito, nakasuot siya ng mamahaling Amerikana, walang bahid ng dumi, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang mansyon. Wala siyang sinabi, wala siyang ginawa habang ang kanyang ina ay dinuduraraan ng dangal ng babaeng nagligtas sa kanyang mga anak. Ang pananahimik ni Richard ay mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap ni Teresita. Ito ay isang sampal ng katotohanan na sa mundong ito, ang malasakit ng isang mahirap ay laging pagdududahan at ang luha ng isang api ay walang halaga sa harap ng ginto. Bakit ang mga pusong nababalot ng yaman ay mas malamig pa sa ulan ng hating gabi? Nagsimula ang lahat ilang oras bago ang malupit na pagtatagpong iyon. Ang langit noon sa labas ng San Sebastian Elementary School ay tila isang balot ng itim na telang pinupunit ng malalakas na hanging dumarating mula sa dagat. Ang bawat patak ng ulan ay bumubagsak na parang mga maliliit na bato sa bubong ng mga tinitirhang barong-barong sa gilid ng riles. Si Teresita, na noon ay nagmamadaling iligtas ang kanyang mga paninda, ay napatigil nang makita ang dalawang maliit na anino sa ilalim ng madilim na waiting shed ng paaralan. Ang mga bata ay nakasuot ng uniformeng pang-private school, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng luha at putik. Walang sundo, walang mamahaling sasakyang dumating, sila ay iniwan, tila mga basurang itinapon sa gitna ng panganib ng Maynila. Hindi na nag-isip si Teresita. Inalis niya ang kanyang tanging jacket at ibinalot ito kay Mateo, ang mas maliit sa dalawa, habang si Lorenzo naman ay hinila niya sa kanyang tabi upang makasilong sa kanyang payong na may butas-butas na. Huwag kayong matakot. Nandito si Tita Tess. Hindi ko kayo iiwan. Bulong niya sa gitna ng ingay ng hangin na humahampas sa mga puno. Dinala niya ang mga bata sa kanyang munting dampa. Doon, pinainit niya ang natitira niyang sabaw at pinanood ang dalawang bata na kumain ng mabilis, tila mga ibong gutom na gutom. Ibinigay niya sa kanila ang kanyang tanging banig at siya ay naupo sa isang sulok. Binabantayan ang bawat paghinga nila habang ang tubig ulan ay unti-unting pumapasok sa pagitan ng kanilang dingding na yari sa plywood. Sa bawat kulog na nagpapakaba sa mga bata, hinahaplos ni Teresita ang kanilang mga buhok, pilit na pinapawi ang takot
na hindi dapat nararanasan ng mga sanggol na tulad nila. Ngunit heto siya ngayon, nakatayo sa harap ng marangyang mansyon sa Forbes Park, itinuturing na kriminal. Ang bawat salita ni Doña Clarissa ay tila mga talsik ng putik sa kanyang pagkatao. Madam, wala po akong kinuha sa inyo. Nakikita ko po silang mag-isa sa ulan. Walang sumusundo sa kanila. Pilit na paliwanag ni Teresita. Ang kanyang boses ay paos at basag. Shut up! Sinadya mo silang hindi ibalik agad para lumaki ang ransom na hihingin mo, di ba? You people are all the same, gagamit ng mga bata para guminhawa ang buhay. Sigaw ni Doña Clarissa habang hinihila ang mga bata palayo kay Teresita. Napatingin si Mateo kay Teresita. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na gustong abutin ang babaeng nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng bagyo. Ngunit ang mga bodyguard ay mabilis na humarang. Si Richard ay humakbang pasulong, ngunit sa halip na magpasalamat, ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Ibigay niyo sa kanya ang 1,000 piso at paalisin niyo na siya. Huwag mo nang papasabukin ang balitang ito sa media o sisiguraduhin kong sa kulungan ka bubulukin. Malamig na utos ni Richard bago tumalikod at pumasok sa loob ng mansyon. 1,000 piso. Iyon ang halaga ng kanyang malasakit, ng kanyang puyat, at ng dangal na niyapakan. Ang pera ay inihagis sa putikan sa tabi ng kanyang mga sirang kakanin. Nanigas ang buong katawan ni Teresita. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang bagyo. Dahan-dahan niyang pinulot ang kanyang basket, hindi ang pera. Tumingin siya sa malawak na bintana ng mansyon kung saan aninag ang marangyang liwanag. At doon, nakita niya ang maliliit na kamay ni na Lorenzo at Mateo na nakadikit sa salamin, nakatingin sa kanya habang sila ay unti-unting inilalayo ng kanilang sariling pamilya. Sa mga sandaling iyon, isang pangako ang nabuo sa puso ni Teresita, isang pangakong mas matibay kaysa sa anumang bakal. Hindi man siya ang may-ari ng mansyong ito, alam niya ang isang bagay na hindi kailanman maiintindihan ng mga Alonzo. Ang pag-ibig ay hindi isang utang na binabayaran ng pera, at ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng kapangyarihan, ay laging hahanap ng paraan upang lumitaw at sumugat sa mga pusong mapang-api. Habang naglalakad palayo si Teresita sa gitna ng baha, dala-dala ang hapdi ng sampal at ang bigat ng kawalang katarungan, isang katanungan ang pilit na umuukit sa kanyang isipan. Hanggang kailan mananatiling bulag ang isang ama sa tunay na kalinga, at kailan magiging sapat ang kabutihan ng isang hamak na katulong upang buksan ang pintuan ng katarungan? Napatigil siya nang marinig ang mabilis na pagbukas muli ng maliit na pinto sa gilid ng malaking tarangkahan. Isang anino ang humahabol sa kanya sa gitna ng ulan. May dala itong isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang aninong sumunod kay Teresita sa gitna ng malakas na ulan ay isang matandang katulong ng mga Alonzo. Hingal na hingal itong huminto sa kanyang harapan at nag-abot ng isang itim na telepono. Nanginginig ang mga daliri ni Teresita nang ilapit niya ang malamig na aparato sa kanyang tainga. Ang boses ni Doña Clarissa sa kabilang linya ay mas matalim pa sa patalim na nakaguguhit sa kaluluwa. Binalaan siya ng matanda na nakahanda na ang mga pulis upang dakpin siya sa kasong kidnapping, at ang tanging kapalit ng kanyang kalayaan at ng katahimikan ng kanyang may sakit na ina ay ang pagbabalik niya sa loob ng mansyon upang maging isang alipin. Wala siyang sweldo. Ito raw ang magiging kabayaran sa ginawa niyang paglapit sa mga tagapagmana ng mga Alonzo at sa iskandalong dinala niya sa kanilang pintuan. Mabigat ang bawat hakbang na ginawa ni Teresita pabalik sa dambuhalang tarangkahan na iyon. Ang paglagda niya sa kontratang iniabot ng abogado ng pamilya ay tila pagpirma sa kanyang sariling hatol ng kamatayan. Habang idinidiin niya ang dulo ng pluma sa makapal na papel, sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha na mabilis niyang pinunasan ng likod ng kanyang kamay.
Naisip niya ang kanyang inang nakaratay sa kanilang maliit na barong-barong, umuubo at naghihintay ng gamot. Ang sakripisyong ito ay para sa kanya, kahit pa ang kapalit ay ang pagtapak sa kanyang sariling pagkatao at ang pagkakulong sa isang hawlang ginto kung saan ang paghinga ay may bayad. Kinagabihan, ipinasok si Teresita sa isang masikip na silid ng mga katulong sa ilalim ng hagdan. Ang paligid ay amoy mamahaling pampabango ng bahay, ngunit para kay Teresita, ito ay amoy ng kalungkutan. Nakaupo siya sa gilid ng maliit na kama, yakap-yakap ang sarili habang nakatingin sa labas ng munting bintana na nagpapakita lamang ng matataas na pader ng mansyon. Sa halip na ang mga pader na ito, ang nakikita ng kanyang isipan ay ang kanyang maliit na pwesto ng kakanin sa labas ng eskwelahan. Naaalala niya ang init ng singaw ng putong-puti, ang tamis ng latik, at ang mga ngiti ng mga batang bumibili sa kanya tuwing umaga. Iyon ang kanyang mundo, simple, payapa at puno ng dangal. Ngayon, siya ay isang bilanggo na pinagkaitan ng tinig sa loob ng isang palasyong puno ng mga taong walang puso. Ang kirot sa kanyang dibdib ay tila isang nakabaong aspil na unti-unting lumalalim sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Pagsapit ng umaga, tahimik na nag-aayos si Teresita sa kusina. Sa isang sulok ng mahabang mesa na gawa sa mamahaling marmol, maingat niyang inilapag ang isang maliit na bayong na gawa sa abaka. Laman nito ang ilang piraso ng suman at latik na baon niya mula sa kanilang bahay. Ang tanging alaala ng kanyang ina na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob upang harapin ang panibagong araw. Tinititigan niya ito ng may pamamasa ng mga mata, kumukuha ng inspirasyon sa simpleng bagay na yon nang biglang dumating ang isang bagong unos sa kanyang buhay. Ang matalim na tunog ng pagtama ng matataas na takong sa sahig ay nagpalingon kay Teresita. Isang magandang babae na may suot na sutlang roba ang pumasok sa kusina. Ang kanyang mga labi ay kasing pula ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagkasuklam. Siya si Vanessa, ang mapapangasawa ni Richard Alonso. Bago pa man makapagsalita si Teresita upang magbigay galang, mabilis na lumapit si Vanessa sa mesa at tinitigan ang munting bayong na may halong pandidiri. "What is this trash doing in my kitchen? Hindi ba ninyo alam na allergic ako sa amoy ng mga mumurahing pagkain ng mga hampas lupa?" Ang matining na pahayag ni Vanessa habang nakapamewang at pinagmamasdan si Teresita mula ulo hanggang paa. "Ma'am, pasensya na po. Sa akin po yan. Baon ko po galing sa bahay namin." Mahinang tugon ni Teresita. Nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa mapanghusgang mga mata ng babae. Walang anumang babala. Mabilis na hinablot ni Vanessa ang bayong at inihagis ito sa sahig. Ang mga suman na binalot sa dahon ng saging at ang maliit na bote ng latik ay nagkalat sa makintab na tiles. Hindi pa nakontento, inihakbang ni Vanessa ang kanyang paa at walang awang tinapakan ang mga pagkain hanggang sa madurog ang mga ito sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos. Ang bawat pagdiin ng kanyang paa ay tila pagyapak sa natitirang dangal at pag-asa ni Teresita. Nanlaki ang mga mata ni Teresita at mabilis na napaluhod upang saluhin ang mga nadurog na pagkain. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling nanginginig sa ere. Hindi malaman kung paano isasalba ang tanging piraso ng kanyang pinagmulan. "Listen to me, you pathetic maid. Hindi porket dinala ka rito ni Doña Clarissa ay may puwang ka na sa bahay na ito. You are nothing but dirt beneath my shoes. Huwag na huwag kang magdadala ng basura rito at higit sa lahat, layuan mo ang mga bata at si Richard. I will make your life a living hell kung susubukan mong umepal." Malamig na banta ni Vanessa bago siya tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Iniiwan si Teresita na nakaluhod sa gitna ng nadurog niyang pag-asa. Habang nakatitig sa nawasak na suman at latik na nakadikit sa malamig na sahig, dahan-dahang napakuyom ang mga nanginginig na kamao ni Teresita. Ang sakit ng pagkaapi ay muling bumalot sa kanyang buong pagkatao.
Hanggang kailan niya kayang lunukin ang laso ng pang-aalipusta sa loob ng bahay na ito? At paano niya poprotektahan ang dalawang inosenteng bata mula sa mga kamay ng isang babaeng walang ibang alam kundi ang manira ng buhay? Ang silid-aklatan ni Richard Alonzo ay tila isang kuwebang gawa sa malamig na salamin at mamahaling kahoy kung saan ang bawat ingay ay bawal at ang tanging naririnig ay ang mabilis na paggalaw ng kanyang pluma sa ibabaw ng mga papeles. Sa pintuan, dalawang maliliit na anino ang nag-uunahan sa pagtulak sa dambuhalang kahoy. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at ang mga kamay ay may hawak na piraso ng papel na puno ng makukulay na guhit. "Daddy, look, I drew us, you, me, and Mateo at the park." Ang masayang boses ni Lorenzo na agad namang pinatahimik ng malamig na tingin ng kanyang ama. Hindi man lamang binitiwan ni Richard ang kanyang hawak na dokumento. Tumingin siya sa kanyang relo. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa inis dahil sa istorbo sa kanyang oras. "Later, Lorenzo? Can't you see I'm busy with the merger? Go back to your room and study." Ang masayang mukha ni Lorenzo ay unti-unting nalanta. Tila isang bulaklak na biglang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang hawak niyang drawing ay dahan-dahang bumaba at ang maliliit niyang balikat ay nanghina. Sa tabi niya, si Mateo ay napakapit na lamang sa kamay ng kanyang kuya. Ang kanyang labi ay nanginginig habang pinagmamasdan ang amang hindi man lang sila nagawang na mamangitiin. Para kay Richard, ang kanyang mga anak ay tila mga dekorasyon lamang sa kanyang perpektong buhay. Naroon, ngunit hindi kailangang pansinin. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay mas matibay pa sa anumang pundasyon ng gusaling kanyang ipinagawa. Mula sa madilim na pasilyo, pinagmamasdan ni Teresita ang tagpong yon. Ang bawat patak ng luha na namumuo sa mga mata ng mga bata ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang sariling dibdib. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya sa mga bata at dahan-dahang lumuhod sa kanilang harapan upang pantayan ang kanilang tingkad. Inakbayan niya ang dalawa at marahang iginiya palayo sa malamig na silid ng kanilang ama. "Halina kayo sa kusina, mga anak. May inihanda akong espesyal na merienda para sa inyo. Doon natin ididikit ang napakagandang drawing na ito." Bulong ni Teresita. Ang kanyang boses ay puno ng init na hindi matatagpuan sa loob ng mansyong yon. Sa kusina, imbes na ang mga pagkaing inihahanda ng mga chef na puno ng mamahaling sangkap, ngunit walang lasa ng pagmamahal, nagpakulo si Teresita ng isang simpleng sopas na may sariwang gulay at mga halamang gamot na nakasanayan niya sa probinsya. Habang kumakain ang mga bata, sinimulan silang turuan ni Teresita ng mga simpleng bagay, kung paano magdasal bago kumain, kung paano magpasalamat sa bawat butil ng kanin, at kung paano hanapin ang ganda sa maliliit na bagay sa paligid nila. Sa loob ng ilang sandali, ang kusinang dating tahimik at nakakatakot para sa mga bata ay napuno ng mahihinang tawanan at kwentuhan. Lumipas ang ilang oras at ang kadiliman ay tuluyan ng bumalot sa buong Forbes Park. Naglalakad si Richard patungo sa kanyang silid nang mapadaan siya sa tapat ng kusina. Biglang natigil ang kanyang mga hakbang. Isang hindi pamilyar na halimuyak ang humaplos sa kanyang pangamoy. Ang bango ng sariwang dahon ng malunggay at ang tamis ng bagong luto na sopas. Ito ay isang amoy na matagal na niyang nakalimutan. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng isang panahon kung kailan hindi pa siya binalot ng katigasan ng loob. Ang init ng singaw na nagmumula sa kusina ay tila marahang kumakatok sa nagyayelong pader ng kanyang damdamin. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang kaisipang ito at muling nagpatuloy sa paglalakad ng may tuwid na likod. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos para kay Teresita. Naririnig niya ang mahinang paghikbi mula sa silid ng mga bata. Nang pasukin niya ito, nakita niyang nagtatago sa ilalim ng kumot sina Lorenzo at Mateo, nanginginig dahil sa narinig na malakas na kulog sa labas.
Walang pag-aalinlangang pumasok si Teresita sa kanilang higaan. Niyakap niya ang dalawang bata. Pilit na pinapakalma ang kanilang mga munting puso sa pamamagitan ng pag-awit ng isang lumang hele. Nandito lang si Tita Tess. Hindi kayo pababayaan ng langit. Mahina niyang kanta habang hinahaplos ang kanilang mga noo. Dahan-dahang napanatag ang mga bata hanggang sa tuluyan silang makatulog sa loob ng kanyang mga bisig. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Ang matinding liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Teresita. Doon, sa may pintuan na nakatayo si Richard. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding galit habang nakatitig sa tanawing hindi niya inaasahan. "What are you doing in my son's bed? Hindi ba malinaw ang utos ko sa'yo? You are here to clean, not to act like their mother." Ang mariing bulong ni Richard na puno ng pagbabanta. Nanatiling nakahiga si Teresita. Hindi binibitawan ang pagkakayakap sa mga batang mahimbing na ang tulog. Tumingala siya kay Richard. Ang kanyang mga mata ay walang takot na sumalubong sa galit ng kanyang amo. Ang mga bata po ay hindi mga gamit na pwedeng iwanan sa isang sulok kapag tapos na ang trabaho, Sir Richard. Kailangan nila ng yakap, hindi lang ng magarang kwarto. Ang sagot ni Teresita ay tila isang malakas na sampal sa ego ni Richard. Habang nagtatagis ang kanyang mga bagang, isang hakbang ang ginawa ni Richard papasok sa silid. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong handang manalasa. Sa gitna ng dilim, ang katanungan ay hindi na lamang tungkol sa kung sino ang dapat mag-alaga sa mga bata, kundi kung hanggang kailan kayang tiisin ni Teresita ang bangis ng isang lalaking ang puso ay gawa sa bato bago ito tuluyang mabasag. Ang bawat paghakbang ni Vanessa Cruz sa loob ng mansyong Alonso ay tila isang nakakasilaw na pagtatanghal ng karangyaan at pagpapanggap. Sa harap ng mga mata ni Richard, siya ang huwarang mapapangasawa. Malumanay ang boses, laging maayos ang pananamit, at tila may malasakit sa mga bata. Ngunit sa likod ng mga pintong nakasara, ang kanyang ganda ay unti-unting natutunaw. Inilalabas ang isang anyo na kasing pait ng lason. Isang umaga, bago tumungo si Richard sa kanyang opisina, maingat na inayos ni Vanessa ang kurbata ng lalaki sa harap ng dambuhalang salamin sa sala. "Huwag kang masyadong magpakapagod, sweetheart. I'll take care of Lorenzo and Mateo today. I planned a fun activity for them." Ang malambing niyang pahayag habang hinahaplos ang balikat ni Richard. Si Richard, bagaman nananatiling tipid ang mga salita, ay tumugon lamang ng isang maliit na tango bago lumabas ng bahay. Ang tunog ng pag-alis ng kanyang sasakyan ay nagsilbing hudyat sa pagbabago ng ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Sa sandaling mawala sa paningin ang sasakyan ni Richard, marahas na binitiwan ni Vanessa ang baso ng juice na kanyang hawak. Ang matalim na tingin niya ay agad na dapo kay Mateo na noon ay naglalaro ng maliliit na blocks sa sahig. "Tumayo ka riyan, bata. Ang dumi-dumi mo na naman. How many times do I have to tell you? Huwag kang lalapit sa akin kapag ganyan ang itsura mo." Ang asik ni Vanessa. Ang kanyang boses ay wala na ng tamis na ipinakita kanina. Ang maliliit na kamay ni Mateo ay napatigil sa paglalaro at ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng takot habang mabilis na lumalayo sa babaeng tatawagin sana niyang ina. Mula sa likuran ng makapal na kurtinang pilus, tahimik na naglilinis si Teresita. Nakita niya ang lahat, ang mabilis na pagpapalit ng anyo ni Vanessa na tila isang mangkukulam sa mga kwentong pambata. Ngunit hindi lamang ang kalupitan nito ang natuklasan ni Teresita sa araw na yon. Habang papunta siya sa balkonahe upang magpunas ng mga bintana, narinig niya ang mahinang boses ni Vanessa na tila may kausap sa telepono, malayo sa pandinig ng ibang mga katulong. "Papa, listen to me. Konti na lang. Kapag naikasal na ako kay Richard, ang kalahati ng Alonso Estate ay mapupunta na sa atin. Mababayaran na natin ang lahat ng utang mo sa sugal." Ang mariing bulong ni Vanessa, ang kanyang mga mata
ay palipat-lipat sa paligid upang masigurong walang nakikinig. Wala akong pakialam sa mga batang yon. Once I'm the lady of this house, ilalagay ko sila sa isang boarding school sa abroad para wala nang hadlang sa atin. Basta siguraduhin mong hindi sasabog ang tungkol sa mga nakaraang kaso mo sa probinsya. Ang bawat salitang binitawan ni Vanessa ay tila mga mabibigat na bato na bumabagsak sa dibdib ni Teresita. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok dahil sa takot at galit. Hindi lamang pala pag-ibig ang dahilan ng pananatili ng babaeng ito, kundi isang masamang balak na uubos sa kinabukasan ni na Lorenzo at Mateo. Sa kanyang pagkabigla, bahagyang nanghina ang kanyang pagkakahawak sa duster na kanyang gamit, sanhi upang matabig niya ang isang maliit na paso ng bulaklak sa gilid ng bintana. Bagaman walang malakas na ingay ng pagkabasag, ang paggalaw ng paso at ang pagtapon ng kaunting lupa sa sahig ay sapat na upang maputol ang usapan ni Vanessa. Ang katahimikan sa balkonahe ay naging nakabibingi. Marahan at may halong pagbabanta. Lumingon si Vanessa sa direksyon kung saan nakatago si Teresita. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa sahig ay tila isang babala ng paparating na panganib. Sino ang nariyan? Ang tanong ni Vanessa. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nakakapanginig ng tuhod. Dahan-dahang lumitaw si Teresita mula sa likod ng kurtina. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang gamit sa paglilinis. Ako po, ma'am. Maglilinis lang po sana ako ng bintana. Ang mahina niyang sagot. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Ang mga mata ni Vanessa ay naningkit habang tinititigan ang mukha ni Teresita. Tila binabasa ang bawat iniisip nito. Isang mapait at nakakatakot na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit siya ng napakalapit kay Teresita hanggang sa maamoy na ng huli ang matapang na pabango ng babae. Inabot ni Vanessa ang isang hibla ng buhok ni Teresita at marahas itong hinila. Dahilan upang mapadaing ng bahagya ang matanda. Narinig mo ba ang lahat, Teresita? Ang bulong ni Vanessa sa tainga nito. Ang kanyang hininga ay tila isang malamig na hangin ng kamatayan. Siguraduhin mong mananatiling sarado ang bibig mo. Dahil kung hindi lang ang trabaho mo ang mawawala. Pati ang buhay ng may sakit mong ina sa probinsya ay magiging abo sa isang iglap. Ang banta ni Vanessa ay tila isang matalim na kuko na bumaon sa leeg ni Teresita. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Teresita na hindi lamang siya nakikipaglaban sa kahirapan, kundi sa isang demonyong nakasuot ng anghel. Habang nakatitig sa nag-aapoy na mga mata ni Vanessa, isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Hanggang kailan kayang protektahan ni Teresita ang kanyang sariling pamilya habang pilit na inililigtas ang mga batang itinuturing na niyang sariling anak mula sa kuko ng isang ganid. Ang kusina ng mansyong Alonso ay muling nabalot ng katahimikan matapos ang banta ni Vanessa. Ngunit sa gitna ng takot, may isang pamilyar na pangangailangan ang naramdaman ni Teresa. Ang pangangailangang magbigay ng init sa gitna ng napakalamig na pamamahay na ito. Habang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga bintanang kristal, nagsimulang kumilos si Teresita. Hindi siya magluluto ng mga pagkaing banyaga na puno ng keso at mantikilya. Sa halip, kinuha niya ang puting harina, ang gata ng niyog at ang asukal. Sinimulan niyang ihanda ang putong puti, ang kakaning naging sandigan ng kanyang buhay sa labas ng mga pader na ito. Ang bawat pag-ikot ng kanyang kamay sa paghahalo ng malapot na harina ay tila isang panalangin para sa kanyang may sakit na ina at para sa dalawang batang unti-unti nang nagiging bahagi ng kanyang kaluluwa. Nang magsimulang uminit ang tubig sa ibabaw ng kalan, ang puting usok ay dahan-dahang kumanlong sa kisame. Dala ang isang halimuyak na kay tamis at kay bango. Isang amoy na hindi nagmumula sa mga mamahaling pampalasa,
kundi sa pagmamahal ng isang babaeng walang ibang kayamanan, kundi ang kanyang malasakit. Ang halimuyak na ito ay tila isang mahiwagang kamay na humahaplos sa bawat sulok ng mansyon, pilit na binabasag ang yelo ng kalungkutan. Hindi nagtagal, dalawang maliliit na mukha ang sumilip sa pintuan ng kusina. Sina Lorenzo at Mateo ay tila mga tutubi na naaakit sa tamis ng bulaklak. Tita Tess, what is that smell? It's so bango! Ang masayang tanong ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa hapagkainan. Ngumiti si Teresita, isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata at iniangat ang takip ng lutuan. Doon, ang mga puting kakanin ay tila mga munting ulap na naglalabas ng mainit na singaw. Ito ang putong puti. Mga anak, halikayo. Tikman ninyo habang mainit pa. Ang paanyaya ni Teresita. Bago pa man abutin ng mga bata ang pagkain, maingat silang hinawakan ni Teresita sa balikat. Sandali lamang. Bago ang lahat, kailangang matutunan ninyo ang paggalang na itinuro sa akin ng aking nanay. Ang malumanay niyang sabi. Itinuro niya sa dalawang batang laki sa yaman ang tradisyon ng pagmamano. Ang bawat maliit na kamay na itinapat sa kanyang noo ay tila isang pagbabasbas na nagpapaiyak sa puso ni Teresita. Sa mga sandaling iyon, ang pagkakaiba ng kanilang antas sa buhay ay naglaho. Tanging ang init ng ugnayan ng isang ina at ng kanyang mga anak ang natira sa loob ng kusinang yon. Sa gitna ng kanilang munting piging, hindi nila napansin ang pagdating ni Richard. Nakatayo ang lalaki sa may pintuan, ang kanyang suot, na mamahaling Amerikana, ay tila naging mabigat sa kanyang balikat habang pinagmamasdan ang tagpong hindi niya kailanman nakita sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ang kanyang mga anak na tumatawa, may mga bakas, ng puting harina sa kanilang mga pisngi at tila nakahanap ng isang paraisong hindi kayang bilhin ng kanyang bilyon-bilyong piso. Ang halimuyak ng puto ay tumama sa kanyang pangamoy at bigla siyang dinala pabalik sa kanyang kabataan. Sa panahong ang kanyang sariling yumaong yaya ay nagluluto ng katulad nito sa maliit na kusina ng kanilang lumang bahay. Dahan-dahang lumapit si Richard. Ang kanyang mga hakbang ay hindi nakagawa ng anumang ingay sa ibabaw ng malambot na alpombra. Kumuha siya ng isang piraso ng puto at dahan-dahang isinubo ito. Ang tamis na humaplos sa kanyang dila ay tila isang susi na nagbukas sa isang baul ng mga alaala. Sa loob ng ilang segundo, ang malamig na maskara ni Richard Alonzo ay naging marupok. Tumingin siya kay Teresita at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng puot o paghamak, kundi isang malalim at tahimik na pasasalamat. Ngunit ang sandaling ito ng kapayapaan ay mabilis na winasak ng isang matalim at nakakangilong presensya. Ang marahas na pagbukas ng dambuhalang pintuan ng kusina ay nagpalingon sa kanilang lahat. Doon, nakatayo si Doña Clarissa. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at ang kanyang mga brilyante sa leeg ay tila mga matatalim na ngipin na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Mabilis siyang lumapit sa mesa at tinitigan ang mga kakanin na tila ba ang mga ito ay isang uri ng nakakahawang sakit. Ano ang basura na ito? Inutusan kitang magsilbi rito, hindi para gawing palengke ang aking bahay. Ang sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang hagupit na nagpatahimik sa tawanan ng mga bata. Sa isang mabilis na galaw, hinawi ni Doña Clarissa ang steamer na nasa ibabaw ng kalan. Ang mga puting kakanin ay tumalsik at nagkalat sa malamig na sahig. Ang mga ito ay tila mga sugatang ibon na wala ng buhay. Ang mainit na singaw ay pilit na kumawala sa hangin habang ang matanda ay walang awang tinapakan ang isa sa mga puto. Dinudurog ang bawat butil nito sa ilalim ng kanyang sapatos. Hindi ko papayagang lasunin mo ang isipan ng aking mga apo ng mga pagkaing pangmahirap. Guard, itapon lahat ng ito sa basurahan. Napatayo si Richard,
Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang katawan, habang sina Lorenzo at Mateo ay mabilis na nagtago sa likuran ni Teresita. Ang puso ni Teresita ay tila pinipiga sa sakit, habang pinagmamasdan ang kanyang pinaghirapan na nayapakan at itinapon ng ganoon na lamang. Tumingin si Doña Clarisa nang diretso sa mga mata ni Teresita, isang tingin na puno ng pangako ng mas matindi pang paghihirap. Ito ang huling babala ko sa iyo, Teresita. Huwag mong kakalimutan kung sino ang may-ari ng buhay mo sa loob ng bahay na ito. Habang ang matanda ay naglalakad palabas, isang nakakabinging katahimikan ang naiwan. At sa gitna ng nadurog na pagkain sa sahig, ang katanungan ay hindi na kung kailan titigil ang pang-aapi, kundi kung hanggang kailan kayang manatiling buo ng puso ni Teresita bago ito tuluyang maging abo sa harap ng lupit ng mga Alonso. Ang bawat salita ni Doña Clarisa ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa katinoan ng sino mang makikinig sa kanya. Matapos ang insidente sa kusina, hindi pa natapos ang kanyang layunin na durugin ang espiritu ni Teresita. Sa sala ng mansyon, habang ang mga bata ay pilit na inilalayo sa kanilang yaya, sinimulan ng matanda ang isang mas masakit na uri ng pagpapahirap, ang pagmamanipula sa isipan ng mga bata. Huwag kayong papaloko sa mga ngiti ng babaeng yan, ang malamig na turon ni Doña Clarisa habang hinahaplos ang buhok ni Mateo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kawalan. She is just a helper, kids. Ang mga katulad niya ay lumalapit lamang sa atin dahil sa ating pera. She is not your mother, and she will never be. Kapag naubos na ang maibibigay nating barya sa kanya, iiwan din niya kayo sa kalsada. Mula sa malayo naririnig ni Teresita ang bawat salitang ito. Ang bawat pangungusap ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa mga bata na ang kanyang pag-aalaga ay nagmumula sa isang pusong walang hinihintay na kapalit. Ngunit ang kanyang tinig ay tila ibinaon sa ilalim ng isang dambuhalang bato ng kahirapan. Ang tanging nagawa niya ay ang mapakapit ng mahigpit sa kanyang hawak na basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Dumating ang gabi ng isang marangyang pagtitipon sa mansyon. Ang mga dambuhalang chandelier ay nagluluwa ng isang nakakasilaw na liwanag na tumatama sa mga mamahaling hiyas ng mga panauhin. Si Doña Clarisa, na nakasuot ng kanyang pinakamagarang terno, ay naglalakad sa gitna ng mga amigas niya na tila isang reyna. Sa kanyang tabi ay si Vanessa, na panay ang pagpapakitang gilas sa mga bisita. Ngunit sa likod ng kislap na ito, may isang madilim na balak ang matanda para kay Teresita. Inutusan ni Doña Clarisa si Teresita na magsilbi ng mga inumin sa gitna ng sala. Habang si Teresita ay maingat na naglalakad, bitbit ang isang pilak na tray, sinadya ng isa sa mga kaibigan ni Doña Clarisa na itulak ang kanyang siko. Ang mga basong kristal na puno ng mamahaling alak ay tumabingi at ang pulang likido ay tumalsik sa puting gown ni Vanessa. Ang katahimikan na bumalot sa buong sala ay tila isang mabigat na kumot na nakakasakal. "You clumsy fool! My gown is worth more than your life!" Ang tili ni Vanessa, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Lumapit si Doña Clarisa hindi upang tulungan si Teresita, kundi upang lalong sulsulan ang kahihiyang nararanasan nito. "See? This is what happens when you let a street vendor inside a palace." Lumuhod ka, Teresita. Punasan mo ang sapatos ni Vanessa hanggang sa kuminang ito. It's the only way you can pay for the damage you've caused. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatitig kay Teresita. Ang ilan ay may halong awa, ngunit ang karamihan ay puno ng mapang-uyam na tawanan. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na bumabalot sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, lumuhod si Teresita sa malamig na marmol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ginagamit niya ang kanyang sariling panyo upang punasan ang sapatos ni Vanessa. Sa bawat hagod ng kanyang kamay, ang kanyang mga luha
ay pilit na pinipigilan, ngunit may isang patak na hindi na nakayanan at bumagsak sa ibabaw ng kanyang nanginginig na daliri. Matapos ang pagtitipon, bumalik si Teresita sa kanyang maliit na silid sa ilalim ng hagdan. Ang bawat sulok ng silid na yon ay tila sumasakal sa kanya. Hindi na niya kaya. Ang kanyang dangal ay sapat na niyapakan at ang sakit sa kanyang puso ay tila isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Sinimulan niyang ilagay ang kanyang iilang gamit sa loob ng isang luma at kupas na bag. Ang bawat piraso ng damit na kanyang tinitiklop ay tila isang bahagi ng kanyang buhay na nais na niyang iwanan. Ayoko na. Hindi ko na kaya ang lason sa bahay na ito, ang hikbi ni Teresita sa dilim. Habang bitbit ang kanyang bag at dahan-dahang lumalabas sa pasilyo, balak niyang tumakas sa gitna ng gabi. Ngunit sa may paanan ng hagdan, isang maliit na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Doon, nakatayo si Mateo. Ang kanyang paboritong teddy bear ay nakayakap sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mabilis na tumakbo ang bata patungo kay Teresita at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. "Yaya Tess, are you leaving? Please don't go. Don't leave us with Lola. She's scary, Yaya. Sabi ni Lola, you don't love us, but I know you do. Please don't leave me." Ang bawat hikbi ni Mateo ay tila isang malakas na hatak sa puso ni Teresita. Ang bag na kanyang bitbit ay tila bumigat ng 1,000 kilo. Tumingin si Teresita sa labas, sa malayang mundo na naghihintay sa kanya, at muling tumingin sa batang nakakapit sa kanya na tila ba siya lamang ang tanging salbabida sa gitna ng isang malawak at malupit na karagatan. Sa mga sandaling iyon, ang katanungan ay hindi na kung gaano kasakit ang manatili, kundi kung kakayanin ba ng kanyang konsensya na iwan ang 2 inosenteng kaluluwa sa gitna ng mga lobo. Ang bawat tibok ng puso ni Teresita ay tila isang marahang pagpili sa pagitan ng sariling kaligtasan at ng kaligtasan ng mga batang itinuturing na niyang sariling anak. Habang ang ulan ay muling nagsisimulang bumuhos sa labas, ang desisyon ni Teresita ay tila nakabitin sa bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Mateo. Ang bawat pintig ng oras sa loob ng madilim na mansyon ay tila isang mabigat na hampas ng martilyo sa dibdib ni Teresita. Sa gitna ng malalim na gabi, ang katahimikan ay binasag ng isang mahina at nanginginig na tinig mula sa silid ni na Lorenzo at Mateo. Nang pumasok si Teresita, ang kanyang kamay ay agad na napadapo sa noo ni Lorenzo. Ang init na sumalubong sa kanyang palad ay tila isang nagliliyab na hurno na handang tumupok sa maliit na katawan ng bata. "Yaya, ang sakit ng ulo ko. Giniginaw ako." Ang ungol ni Lorenzo, ang kanyang mga labi ay maputla at ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat sa tindi ng lagnat. Dali-daling lumabas si Teresita at nagtungo sa silid ni Vanessa, ang tanging taong may awtoridad sa bahay habang nasa business trip si Richard. "Ma'am Vanessa, ma'am, si Lorenzo po. Napakataas ng lagnat niya. Kailangan na po natin siyang dalhin sa ospital o tawagan ng doktor." Ang sigaw ni Teresita habang mabilis na kinakatok ang pintuan. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Vanessa na nakasuot ng isang nagniningning na pulang gown. Ang kanyang muka ay puno ng kolorete at handang-handa na para sa isang malaking party. Tiningnan niya si Teresita nang may halong pandidiri. "Oh my God, Teresita, don't be so dramatic. Baka dahil lang yan sa pagpapaulan ninyo noong nakaraang araw. Just give him paracetamol and let him sleep. May mahalaga akong pupuntahan at ayokong masira ang mood ko sa mga ganyang abala." "Pero ma'am, nanginginig na po ang bata. Baka po mag-seizure siya." Ang pagsusumamo ni Teresita, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa sobrang kaba. "I said enough. Kung gusto mo siyang dalhin sa ospital, go ahead. Pero huwag kang aasa na gagamitin mo ang sasakyan o ang driver. They are for my use tonight. Umalis ka na sa harap ko." Ang asik ni Vanessa bago tuluyang humakbang palabas
Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay naiwan sa hangin habang ang tunog ng kanyang sasakyan ay unti-unting naglalaho sa labas ng tarangkahan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Teresita. Binalot niya si Lorenzo sa isang makapal na kumot at binuhat ang bata sa kanyang likuran. Sa labas, ang ulan ay muling bumubuhos ng napakalakas. Ang bawat patak ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang balat. Wala siyang pera para sa taxi at ang mga jeepney ay bihira na sa ganitong oras. Sa bawat hakbang niya sa baha, ang bigat ni Lorenzo ay tila lalong dumudoble. Ngunit ang pagmamahal ni Teresita ang nagsilbing lakas ng kanyang mga binti. Konting tiis na lang, Lorenzo. Malapit na tayo. Ang bulong ni Teresita sa gitna ng hangin na pilit siyang itinutulak paatras. Ang kanyang sariling hininga ay kinakapos na at ang lamig ng tubig ay tila nanunuot na sa kanyang mga buto, ngunit hindi niya binitiwan ang bata. Nang makarating sila sa pinakamalapit na ospital, ang puting liwanag ng emergency room ay tila isang malabong pangarap sa kanyang mga mata. "Nurse, tulong! Ang bata po hindi na nagigising," ang hiyaw ni Teresita habang inilalapag ang bata sa isang stretcher. Kailangang i-admit ang bata, pero kailangan niyo munang magbayad ng deposit at bumili ng mga gamot, ang sabi ng babae sa counter. Napatigil si Teresita. Dinukot niya ang maliit na pitaka sa kanyang bulsa. Doon nakatago ang huling 5,000 piso na ipinadala sa kanya ni Aling Belen. Ang perang dapat ay pambili ng gamot sa puso ng kanyang ina sa probinsya. Tiningnan ni Teresita ang pera at muling tiningnan ang maputlang mukha ni Lorenzo na ngayon ay kinakabitan na ng oxygen tank. Ang bawat sentimo ng perang yun ay katumbas ng buhay ng kanyang ina, ngunit ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ay katumbas ng buhay ng batang ito. Sa gitna ng nanginginig na mga kamay, iniabot ni Teresita ang buong halaga sa cashier. Ang bawat papel na nawala sa kanyang palad ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman. "Ito po, iligtas niyo po ang bata," ang kanyang tanging nasabi bago siya nanghina at napaupo sa malamig na sahig ng ospital. Makalipas ang ilang oras, ang pintuan ng mansyon ay bumukas at pumasok si Richard Alonzo, pagod mula sa mahabang biyahe. Ang bahay ay nakakabinging tahimik. Wala ang ingay ni na Lorenzo at Mateo at wala ang presensya ni Teresita. Ang tanging nakita niya ay ang nakakalat na sapatos ni Lorenzo sa may sala at ang nakabukas na pinto ng kwarto ng mga bata. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello? Is this Mr. Richard Alonzo? This is the Public General Hospital. We have a patient here named Lorenzo Alonzo. He was brought in by a woman named Teresita Valmores. Sir, the child is in critical condition." Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Richard. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng marangyang mansyon, napagtanto niya na ang lahat ng kanyang yaman ay walang silbi sa harap ng katotohanang ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay sa isang lugar na hindi niya man lang maisip. Habang ang babaeng itinuring niyang hamak, nakatulong, ang tanging nakatayo sa pagitan ng buhay at kamatayan ng kanyang anak. Bakit kung kailan halos wala na ang lahat, doon lamang natututong tumingin ang mga mata sa tunay na nagmamahal? Ang bawat hakbang ni Richard Alonzo sa loob ng pasilyo ng pampublikong ospital ay tila isang paglalakad sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang iiral. Ang amoy ng gamot na humahalo sa amoy ng pawis at luma na semento ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Malayo ito sa malinis at mabangong pasilyo ng mga private hospital na kinagawian niya. Dito, ang ingay ng mga taong naghihintay at ang mahihinang daing ng mga pasyente ay nagpapaalingaw-ngaw sa kanyang konsensya. Nang makarating siya sa tapat ng pediatric ward, napatigil ang kanyang mundo. Doon, sa isang silyang plastik na kupas na ang kulay, nakita niya si Teresita. Ang babae ay nakayuko. Ang kanyang basang buhok
ay nakadikit sa kanyang maputlang pisngi at ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang gumagalaw sa bawat malalim na hininga ng pagod. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay puno ng mga gasgas at bakas ng tuyong putik, mga sugat na nakuha niya sa pagsuong sa baha. Bit-bit ang kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Richard. Ang bawat tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa semento ay tila isang sumbat sa kanyang pagiging ama. Nang makalapit siya, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na hawak ni Teresita, isang resibo ng ospital. Teresita? Ang mahinang tawag ni Richard. Nagulat si Teresita at mabilis na nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng puyat, ngunit sa halip na galit, ang tanging nakita ni Richard ay ang matinding pag-aalala. Sir Richard, salamat po at narito na kayo. Si Lorenzo po, maayos na ang lagay niya, sabi ng doktor. Nakatulog na po siya sa loob. Pumasok si Richard sa loob ng kwarto at nakita ang kanyang anak na may suot na manipis na hospital gown. Payapang natutulog sa ilalim ng isang lumang electric fan. Kinausap niya ang doktor at doon niya nalaman ang katotohanang tila isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang dibdib. Sir, kung hindi po dahil sa ginang na iyon, baka hindi na umabot ang bata. Siya po ang nagbayad ng lahat ng paunang gastos at gamot. Sabi niya, iyon daw po ang huling pera niya para sa nanay niya sa probinsya. Pero hindi siya nag-atubiling ibigay lahat para sa anak ninyo, ang pahayag ng doktor. Lumabas si Richard na tila lula sa narinig. Tiningnan niya si Teresita na ngayon ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa ginaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Richard ang isang matinding kirot sa kanyang puso na hindi kayang gamutin ng pera. Hinubad niya ang kanyang mamahaling Amerikana at dahan-dahang itinalukbong ito sa mga balikat ni Teresita. Ang init ng tela ay tila isang tahimik na paghingi ng tawad. Bakit mo ginawa yon, Teresita? Ang pera na yon ay para sa nanay mo. Ang tanong ni Richard, ang kanyang boses ay paos at puno ng emosyon. Tumingin si Teresita sa kanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sir, ang pera po ay kinikita. Pero ang buhay ng isang anak, kapag nawala, walang anumang kayamanan ang makakapagbalik niyan. Hindi ko po kayang makitang mawala ng tatay ang mga bata. Kahit pa ang tatay na yon ay nakalimutan na kung paano sila yakapin. Ang mga salita ni Teresita ay tila isang muikim na bumaon sa puso ni Richard. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang katahimikan ng ward ay binasag ng isang matinding boses na puno ng awtoridad at paghamak. Ang pintuan ng ward ay bumukas at pumasok si Doña Clarissa. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete at ang kanyang mga brilyante ay kumikislap sa ilalim ng fluorescent light. Kasunod niya ay si Vanessa na pilit na nag-aakto ng pag-aalala. Mabilis na lumapit ang matanda at tinitigan si Teresita na tila ba isa itong maruming hayop. Richard, anong ginagawa mo rito sa lugar na ito? And why are you letting this woman wear your coat? Ang sigaw ni Doña Clarissa, ang kanyang boses ay tila isang latigo. Mama, si Teresita ang nagligtas kay Lorenzo. Kung wala siya, enough with this drama! Ang putol ni Doña Clarissa habang dinuduro ang mukha ni Teresita. Richard, hindi mo ba nakikita? This is all part of her plan. Sinadya niyang ilayo ang bata at dalhin dito sa pampublikong ospital para magmukhang kawawa. This was all staged. Sinadya mong magkasakit ang bata para makapang-extort ka sa amin, hindi ba? Namilog ang mga mata ni Teresita sa bindi ng paratang. Hindi po totoo yan, madam. Si Ma'am Vanessa po. Hindi niya ako pinahiram ng sasakyan. Liar. Ang tili ni Vanessa. Richard, she's lying. I told her to wait for the doctor I called, but she insisted on taking Lorenzo out in the rain. She wanted to be the hero, Richard. She wants your money and your pity.
Tumingin si Doña Clarissa ng diretso sa nangangatog na si Teresita. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Magkano ba ang kailangan mo, Teresita? Tell me. 1 milyon, 2 milyon. Sabihin mo lang ang presyo mo at pagkatapos ay umalis ka na sa buhay namin bago ko pa ipakulong ang buong pamilya mo. Napatitig si Teresita kay Richard, naghahanap ng kahit maliit na depensa, ngunit ang lalaki ay nananatiling nakatayo sa gitna ng kanyang ina at ng babaeng nagligtas sa kanyang anak. Ang katahimikan ni Richard sa harap ng malupit na bintang ay tila isang mas matinding bagyo na handang lumunod sa huling pag-asa ni Teresita. Ang bawat matalim na salita ni Doña Clarissa ay tila naiwan sa hangin ng ospital, nanginginig at puno ng lason kahit pa nakaalis na ang matanda kasama si Vanessa. Sa loob ng maliit na silid kung saan mahimbing na natutulog si Lorenzo, ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang electric fan na tila humihingal sa pagod. Nakatayo si Richard sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dilim sa labas, ngunit ang kanyang isipan ay nakakapit sa bawat hikbi ni Teresita na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang mga palad. Dahan-dahang lumapit si Richard kay Teresita. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang matibay na kuta ng yelo, ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Pinagmasdan niya ang mga kamay ng babae, ang mga kuko na may bakas pa ng putik mula sa kalsada, ang mga balat na namumula sa ginaw, at ang nanginginig na mga daliri na tila hindi na alam kung paano kumapit sa pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Richard ang pagkakaiba. Ang kanyang ina at si Vanessa ay nag-aalala sa imahe at pera, samantalang ang babaeng ito ay nag-alay ng lahat para sa isang batang hindi naman niya kadugo. Teresita, ang mahinang tawag ni Richard. Ang boses niya ay wala na ng dating talim. Kumain ka na ba? Magdamag kang hindi natulog. Umiling ng bahagya si Teresita, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Mula sa kanyang lumang bag, kinuha niya ang isang maliit na balot ng dahon ng saging. Sa loob nito ay may 2 piraso ng nilumpong kanin o suman na natira mula sa kanyang baon noong umaga. Ayos lang po ako, Sir Richard. Sananay po ako sa gutom. Mas mahalaga po na ligtas na si Lorenzo. Hindi nakatiis si Richard. Kinuha niya ang isa pang silya at naupo sa tapat ni Teresita. Ang distansya sa pagitan ng isang bilyonaryo at ng isang katulong ay tila naglaho sa loob ng maliit at maduming ward na yon. Hati tayo. I haven't eaten either. At sa tingin ko, mas masarap yan kaysa sa anumang pagkain sa mamahaling restaurant. Isang maliit at nahihiyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresita. Sa ilalim ng malabong ilaw ng ospital, sabay nilang pinagsaluhan ang simpleng kakanin. Ang bawat kagat ay puno ng katahimikan, ngunit ito ay isang katahimikang hindi nakakasakal. Ito ay isang katahimikang puno ng pagkilala. Habang naghahati sila sa pagkain, aksidenteng nagdampi ang kanilang mga daliri. Ang init ng balat ni Teresita ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na damdamin ni Richard. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Teresita. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula, habang si Richard naman ay naramdaman ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang mga pangarap. Bakit mo hinayaang saktan ka ni Mama ng ganoon? Ang tanong ni Richard. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga gasgas sa kamay ni Teresita. Dahil ang katotohanan po, sir, ay hindi kailangang isigaw para maging totoo. Ang malumanay na sagot ni Teresita. Alam ng Diyos ang ginawa ko, at sapat na po sa akin na nakikita kong humihinga ng maayos ang anak ninyo. Ang sakit po ng sampal ay lumilipas, pero ang pagsisisi sa isang buhay na nawala ay habang buhay na daladala. Tumingin si Richard ng malalim sa mga mata ni Teresita. Sa mga sandaling iyon, natanto niya na ang tunay na yaman ay wala sa kanyang bank account, kundi sa tibay ng loob ng babaeng ito. I'm sorry, Teresita. I'm sorry for everything. Nang mag-umaga,
Bumalik sila sa mansyon Alonso, ngunit ang pagpasok nila sa pinto ay sinalubong ng isang matalim na presensya. Si Vanessa ay nakatayo sa tuktok ng hagdanan, suot ang kanyang pinakamahal na alahas, ngunit ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Richard kay Teresita habang inaalalayan ito sa pagpasok. Isang pagtingin na puno ng proteksyon at hindi pamilyar na init. "Richard, finally you're home." Ang tili ni Vanessa habang mabilis na bumababa ng hagdan. Ang tunog ng kanyang matitigas na swelas ay tila mga babala ng paparating na gulo. "Doña Clarissa is waiting for you in the study. We need to talk about that woman." Hindi siya pwedeng manatili rito pagkatapos ng ginawa niya. Hindi sumagot si Richard. Sa halip lumingon siya kay Teresita at marahang tinapik ang balikat nito bago tumuloy sa silidaklatan. Ang pagkilos na yon ay hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Vanessa. Ang inggit ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan ang likod ni Teresita na naglalakad patungo sa kusina, ang mga kuko ni Vanessa ay bumaon sa kanyang sariling palad. "You think you've won his heart, you pathetic maid?" Ang bulong ni Vanessa sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay tila isang nanunuot na lason. "Hindi mo kilala kung sino ang kinalaban mo. I will make sure na bago matapos ang linggong ito, hindi lang ang trabaho mo ang mawawala sa'yo. I'll make sure you leave this house in handcuffs." Isang madilim na balak ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Vanessa. Alam niyang kailangan niyang kumilos nang mabilis bago pa tuluyang matunaw ng kabutihan ni Teresita ang yelong bumabalot sa puso ni Richard. Sa gitna ng marangyang mansyon, ang bawat anino ay tila naghahanda para sa isang mas malaking trahedya at si Teresita na walang kamalay-malay ay muling papasok sa isang bitag na mas matindi pa sa anumang bagyong kanyang hinarap. Ang bawat hakbang ni Vanessa Cruz patungo sa maliit na silid sa ilalim ng hagdan ay tila isang paggapang ng isang makamandag na ahas sa gitna ng kadiliman. Habang ang buong mansyon ay nahihimbing pa sa katahimikan ng madaling araw, bitbit niya ang isang maliit na pilus na kahon. Sa loob nito ay ang isang dambuhalang singsing na gawa sa brilyante at ginto. Isang hiyas na simbolo ng karangyaan, ngunit sa mga sandaling ito ay magsisilbing isang matalim na patibong na tatapos sa dangal ni Teresita. Maingat niyang pinihit ang hawakan ng pinto. Tinitiyak na ang pag-ikot ng bakal ay hindi makagagawa ng anumang tunog na gigising sa natutulog na katulong. Sa loob ng silid, ang amoy ng luma ngunit malinis na kumot ay humahalo sa amoy ng pawis mula sa magdamag na pagtatrabaho. Nakita ni Vanessa ang payapang mukha ni Teresita na tila ba walang kamalay-malay sa paparating na unos. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Vanessa habang dahan-dahan niyang isinusuksok ang singsing sa ilalim ng manipis na unan ni Teresita. Ang paglapat ng matigas na hiyas sa malambot na tela ay tila isang hatol na wala ng urungan. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, ang katahimikan ng mansyon ay marahas na binasag ng isang matinis na tili mula sa itaas ng hagdanan. "My ring! Richard! Doña Clarissa! My engagement ring is gone!" Ang hiyaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari na tila ba guguho ang kanyang mundo. Mabilis na nagtipon ang lahat sa malawak na sala. Si Richard ay kakalabas pa lamang ng kanyang silid. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pagtataka. Si Doña Clarissa naman ay nakatayo na sa gitna. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na handang manurok. Walang lalabas ng bahay na ito hanggat hindi nahahanap ang singsing ni Vanessa. "Guard, tawagin ang lahat ng mga katulong." Ngayon din, nakalinya ang lahat ng mga naninilbihan sa mansyon, kabilang si Teresita na bakas pa ang pagtataka sa kanyang mga mata. "Madam, wala po kaming kinukuha." Ang mahinang turon ng isa sa mga kusinero, ngunit mabilis itong pinatahimik ng isang matalim na tingin mula sa matanda. "Hindi ko kailangan ng inyong paliwanag. Search their rooms, simulan sa pinakabago
At pinakakaduda-dudang tao sa bahay na ito, ang mariing utos ni Doña Clarissa, ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon kay Teresita. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon para kay Teresita. Nakatayo siya sa tabi ni Richard, umaasang ang lalaki ay magtatanggol sa kanya pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan nila sa ospital. Ngunit si Richard ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa sahig, tila nilalamon ng pag-aalinlangan. Ang tiwala na nagsisimula pa lamang mabuo ay muling nanganib sa harap ng isang mabigat na paratang. Pumasok ang dalawang bodyguard sa maliit na silid ni Teresita. Maririnig ang kalansing ng mga gamit na hinahagis at ang pagkalat ng mga personal na gamit ni Teresita sa sahig. Ang kanyang tanging litrato ng kanyang ina ay walang awang nayapakan at ang kanyang iilang damit ay nagkalat tila mga basahan sa labas. Ang bawat tunog ng paghalughog ay tila mga sampal sa mukha ni Teresita. "Madam, narito po," ang malakas na pahayag ng isa sa mga bodyguard habang lumalabas ng silid. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, kumikislap ang dambuhalang brilyante sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang lahat ng mata ay napako sa hiyas na yon. Ang mundo ni Teresita ay tila biglang tumigil sa pag-ikot. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa ilalim ng unan ko." Ang nanginginig na boses ni Teresita, ang kanyang mga luha, ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang maputlang pisngi. Mabilis na lumapit si Vanessa at marahas na hinablot ang singsing. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang palad at mabilis na idinaapo ito sa pisngi ni Teresita. Ang hapdi ng sampal ay hindi maikukumpara sa hapdi ng pagkakanulo. "You thief! Pagkatapos naming pagkatiwalaan at hayaang manatili rito, ito pa ang igaganti mo? You're just a low-life criminal, Teresita." Tumingin si Doña Clarissa kay Richard ng may halong tagumpay. "Si Richard, sinabi ko na sa'yo, ang mga taong galing sa putik, kahit anong linis mo, babalik at babalik sa dumi. Now, call the police." Dahan-dahang itinaas ni Teresita ang kanyang paningin kay Richard. "Sir Richard, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kayang gawin yan. Alam niyo po ang pagkatao ko." Ang pagsusumamo ni Teresita, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang dibdib. Pilit na hinahanap ang kahit katiting na anino ng pagtatanggol mula sa lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, ang yelo sa puso ni Richard ay tila muling nabuo, mas matigas at mas malamig kaysa dati. Tumingin siya kay Teresita at ang nakita ni Teresita ay hindi na ang lalaking nag-alay ng Amerikana sa kanya sa ospital, kundi ang isang banyagang puno ng pagkadismaya at galit. "I thought you were different, Teresita." Ang tanging nabitawang salita ni Richard, ang boses niya ay walang emosyon, tila isang hatol ng kamatayan. "I gave you my trust, and you threw it away for a piece of stone." Tumalikod si Richard at naglakad palayo. Iniiwan si Teresita sa gitna ng mga bodyguard na ngayon ay mahigpit ng humahawak sa kanyang mga braso. Habang ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay tila isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig, naramdaman ni Teresita ang pagguho ng huling kuta ng kanyang pag-asa. Sa gitna ng marangyang mansyon, ang bawat anino ay tila tumatawa sa kanyang pagkatalo at ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan ay kung paano pa siya babangon mula sa isang bitag na sadyang idinisenyo upang ibaon siya sa limot. Ang bawat pag-ikot ng kandado sa pintuan ng maliit na silid ni Teresita ay tila isang hatol na naghihiwalay sa kanya sa labas ng mundo. Sa loob ng 4 na sulok na yon, ang dilim ay tila isang dambuhalang kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanyang hininga. Nakaupo siya sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay nakayakap sa kanyang dibdib, habang ang bawat hikbi ay pilit niyang ibinabaon sa kanyang palad upang hindi marinig ng mga bodyguard na nakabantay sa labas. Ang bawat sandali ng paghihintay sa pagdating ng mga pulis ay tila isang matalim na kutsilyo na unti-unting humihiwa sa kanyang natitirang dangal. Sa labas ng pinto,
Narinig ni Teresita ang matinis na tawanan ni Vanessa Cruz na tila isang nakakangilong tunog ng bakal na kinakaskas sa semento. Poor Teresita, akala mo siguro ay nakuha mo na ang loob ni Richard. In the end, isa ka lang naman talagang hamak na magnanakaw sa paningin niya. Enjoy your stay in jail, you desperate woman. Ang mapanuyang wika ni Vanessa bago ang tunog ng kanyang matitigas na swelas ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo. Ang bawat salita ay tila lason na humahalo sa hangin ng silid. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang tapang ang nagsimulang mag-apoy sa loob ng puso ni Teresita. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa maliit na bintanang may rehas na nakaharap sa likurang bahagi ng mansyon. Isang pamilyar na mukha ang sumilip sa pagitan ng mga bakal. Si Aling Belen, ang kanyang matalik na kaibigan at kapitbahay na pinayagang pumasok upang kunin ang ilang personal na nagamit din ni Teresita bago ito tuluyang dalhin sa presinto. Ang mga mata ni Aling Belen ay puno ng luha at pag-aalala. Tess, naniniwala ako sa iyo. Alam kong hindi mo magagawa ang ibinibintang nila. Ang mahinang bulong ni Aling Belen, ang kanyang boses ay tila isang anghel na nagdadala ng balita mula sa langit. Anong kailangan kong gawin? Sabihin mo sa akin. Bago pa makasagot si Teresita, ang maliit na pinto ay dahan-dahang bumukas. Hindi ang mga pulis ang pumasok, kundi si Mateo. Ang bata ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay mapula sa kaiiyak at mahigpit niyang hawak ang kanyang paboritong asul na kamera na yari sa plastik. Isang laruang inirito sa kanya ni Richard noong nakaraang kaarawan niya. Mabilis na lumapit ang bata kay Teresita at isiniksik ang kanyang maliit na katawan sa mga bisig ng kanyang yaya. Yaya, I don't want you to go. I took a video of my toys kanina. And I saw something. Ang bulong ni Mateo habang iniaabot ang laruang kamera. I saw Tita Vanessa in your room. She was hiding something under your pillow. Tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Teresita ang sinabi ng bata. Mabilis niyang kinuha ang maliit na memory card mula sa loob ng laruan at palihim itong iniabot sa pagitan ng mga rehas kay Aling Belen. Ang paglapat ng maliit na piraso ng plastik sa palad ng kanyang kaibigan ay tila isang paglilipat ng sulo ng katarungan. Belen, itago mo ito. Huwag mong hahayaang makuha nila ito. Ipakita mo ito sa tamang panahon, yang mariing bilin ni Teresita bago mabilis na lumayo si Aling Belen nang marinig ang paparating na mga yabag ng sapatos sa pasilyo. Ang pintuan ay muling bumukas ng marahas at sa pagkakataong ito, si Richard Alonso ang nakatayo roon. Ang kanyang anyo ay puno ng kapaguran at ang kanyang mga mata ay tila isang madilim na lawa na walang mababakas na emosyon. Tumingin siya kay Mateo na nakayakap pa rin kay Teresita at pagkatapos ay sa babaeng minsan niyang pinagkatiwalaan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang pader na hindi na mababasag ng anumang paliwanag. Umalis ka na rito, Mateo. Go to your room. Ang malamig na utos ni Richard. Nang makaalis ang bata, muling itinuon ni Richard ang kanyang paningin kay Teresita. Dahil sa mga anak ko, hindi ko na itutuloy ang pagsasampa ng kaso. I don't want them to see their yaya in handcuffs, pero hindi ibig sabihin noon ay pinapatawad kita. Layasan mo ang mansyong ito ngayong gabi din. Ayokong makita ang pagmumukha mo kahit kailan. Ang bawat salita ni Richard ay tila mga tipak ng yelo na tumatama sa puso ni Teresita. Ang sakit ng hindi paniniwala ng lalaking sinimulan na niyang mahalin ay mas matindi pa sa anumang parusa ng batas. Sir Richard, darating ang araw na malalaman ninyo ang katotohanan at sa araw na yon, sana ay mahanap ninyo sa puso ninyo ang kapatawarang hindi ninyo maibigay sa akin ngayon. Ang mahinang tugon ni Teresita habang dahan-dahang tumatayo ng may tuwid na likod. Bit-bit ang kanyang maliit na bag na puno ng mga sirang pangarap
Naglakad si Teresita palabas ng mansyon. Ang ulan ay muling bumubuhos, tila nakikiramay sa kanyang pighati. Habang ang dambuhalang tarangkahan ng Forbes Park ay dahan-dahang sumasara sa kanyang likuran, tiningnan niya ang madilim na langit. Wala na siyang trabaho, wala siyang pera, at ang kanyang dangal ay tila isang abo na hinahangin sa gitna ng bagyo. Ngunit sa ilalim ng kanyang basa at nanginginig na mga daliri, nararamdaman niya ang init ng pag-asa. Alam niyang sa kamay ni Aling Belen, ang katotohanan ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang sumiklab. Paano haharapin ni Teresita ang bukas na ang tanging baon niya ay ang galit ng lalaking kanyang minamahal, habang ang katotohanan ay nakatago sa loob ng isang maliit na plastik na laruan na maaaring magpabagsak sa buong kaharian ng mga Alonso? Ang bawat pintig ng orasan sa loob ng silid-aklatan ni Richard ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang sariling pagkakamali. Ang katahimikan sa loob ng mansyon, matapos paalisin si Teresita, ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, ito ay tila isang mabigat na ulap na nakadagan sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa kanyang dambuhalang silya, ang kanyang mga kamay ay nakasapos sa kanyang noo. Pilit na inaalala ang bawat sandali sa ospital kung saan naramdaman niya ang init ng kabutihan ng babaeng tinawag niyang magnanakaw. Ang pinto ng silid-aklatan ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang babala. Pumasok si Mateo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at ang kanyang maliit na muka ay wala ng bakas ng takot, kundi isang matinding determinasyon. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang asul na laruang kamera na iniwan ni Teresita bago ito lumisan. Lumapit ang bata sa kanyang ama at inilapag ang laruan sa ibabaw ng mga papeles na puno ng mga numero at pirma. Daddy, Yaya Tess is not a thief. Sabi mo kailangang laging magsasabi ng totoo. Please watch this. It's my gift for you. Ang mahinang turon ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Bago pa man makasagot si Richard, mabilis na pumasok si Vanessa sa silid. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na bumalot sa hangin. Tila isang lason na sumisira sa sandaling iyon. Richard, sweetheart, why are you talking to him? Mateo, go back to your room. At bakit bitbit mo pa ang basurang yan? Itapon mo na yan. Ang asik ni Vanessa habang pilit na inaabot ang laruan mula sa mesa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi hinayaan ni Richard na makuha ng babae ang kamera. Isang kakaibang kaba ang naramdaman niya nang makita ang pagkabalisa sa mga mata ni Vanessa. Binuksan niya ang maliit na screen ng laruan. Ang liwanag ng digital na imahe ay tumama sa kanyang muka sa gitna ng madilim na silid. Doon, sa isang malabong video na kinunan mula sa sulok ng kwarto ni Mateo, nakita niya ang lahat. Nakita ni Richard ang pagpasok ni Vanessa sa silid ni Teresita sa gitna ng gabi. Nakita niya kung paano maingat na isinuksok ng babae ang makinang nasingsing sa ilalim ng unan ng katulong, habang ang huli ay mahimbing na natutulog. Ang bawat kilos ni Vanessa sa video ay puno ng panlilinlang. Tila isang ahas na naglalagay ng bitag. Ngunit hindi doon nagtapos ang sakit. Ang susunod na video ay kinuha noong gabi ng Bagyo. Nakita ni Richard si Lorenzo na nanginginig sa lagnat habang si Vanessa ay tumatawa sa harap ng salamin, nag-aayos ng sarili para sa party, at binaliwala ang mga pagsusumamo ni Teresita na dalhin ang bata sa ospital. Ang bawat segundo ng video ay tila isang malakas na hampas sa pagkatao ni Richard. Ang kanyang mga bagang ay nagtagis at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa matinding galit na hindi niya kailanman naramdaman. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na lumamon sa buong silid. Richard, baby, let me explain. That's just a toy. Hindi totoo ang nakikita mo dyan. Tamo dyan? Mateo is just making things up. Ang tili ni Vanessa. Ang kanyang boses ay tumataas sa takot habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto.
Ganyan ba ang halaga ng buhay ng anak ko sa'yo, Vanessa? Isang abala. Sa party mo? Ang boses ni Richard ay mababa, ngunit puno ng panganib. Tila isang bulkan na handang sumabog. I saw everything. I saw how you planted that ring. I saw how you left my son to die while Teresita was out there fighting for him. Sa gitna ng kanyang galit, napansin ni Richard ang isang maliit na piraso ng papel na nakadikit sa ilalim ng kamera. Kinuha niya ito at binuksan. Ito ay ang orihinal na resibo mula sa ospital, ang resibong naiwan sa bulsa ng kanyang Amerikana na ibinalik ni Mateo. Sa ibabaw ng papel, nakasulat ang pangalan ng nagbayad, Teresita Valmores. Ang halaga ay katumbas ng bawat sentimong naipon nito para sa kanyang ina. Nanghina ang mga tuhod ni Richard. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang tsunami na lumunod sa kanyang lahat ng pag-aalinlangan. Si Teresita ay nag-alay ng lahat, habang siya ay nagbigay lamang ng pagdududa at paghamak. Ang bawat sampal na tinanggap ni Teresita, ang bawat luhang ibinuhos nito sa ulan, ay tila bumalik sa kanya ng 10 ulitang sakit. Get out! Ang tanging nabitawang salita ni Richard. Ang boses niya ay galing sa kaibuturan ng kanyang nanunuyot na lalamunan. Lumayas ka sa bahay na ito bago ko pa makalimutan na babae ka, Vanessa. Guard, kalad ka rin niyo ang babaeng ito palabas at huwag niyo na siyang papapasukin. Habang ang mga tili ni Vanessa ay dahan-dahang naglalaho sa pasilyo dahil sa pagkaladkad ng mga bodyguard, naiwan si Richard na nakaluhod sa sahig ng kanyang silid-aklatan. Niyakap niya si Mateo ng napakahigpit. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa balikat ng bata. Ang kanyang yaman, ang kanyang pangalan, ang kanyang kapangyarihan, lahat ng ito ay naging abo sa harap ng isang katotohanang huli na niyang natuklasan. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Ang ulan sa labas ay tila hindi na mahalaga. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Teresita sa gitna ng dilim. Ngunit habang mabilis niyang pinapatakbo ang sasakyan, patungo sa barong-barong ni Teresita, isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Paano kung ang pusong sinugatan niya ng husto ay ayaw na siyang makita? Paano kung ang kapatawarang kanyang hinahangad ay tuluyan ng itinangay ng hangin patungo sa isang lugar na hindi na niya kayang abutin? Ang bawat kislap ng dambuhalang chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila mga matatalim na piraso ng salamin na tumatama sa konsensya ni Richard Alonso. Ang gabi ng selebrasyon para sa ika-50 anibersaryo ng Alonso Group of Companies ay binalot ng karangyaan. Mga bulaklak na hango pa sa ibang bansa, mga mamahaling alak na dumadaloy na parang tubig, at ang tawanan ng mga elitistang panauhin na tila isang koro ng mga mapagkunwari. Ngunit sa likod ng kanyang kalmado at malamig na mukha, ang puso ni Richard ay tila isang naglalagablab na horno ng puot at pagsisisi. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Clarissa, suot ang kanyang kulay gintong terno na puno ng mga burda. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang hawak ang mikropono. Tonight, we do not only celebrate our success, but also the preservation of the Alonso legacy, a legacy of honor, purity, and excellence. Ang deklamasyon ng matanda, ang kanyang boses, ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Sa tabi niya ay si Vanessa Cruz, na sa kabila ng nangyaring paghaharap nila ni Richard sa silid-aklatan, ay nagawa pa ring magsuot ng maskara ng katusuhan. Pinilit ni Doña Clarissa na ituloy ang gabi dahil para sa kanya, mas mahalaga ang hiya sa harap ng mga kauri kaysa sa katotohanan. And soon, dagdag ni Doña Clarissa habang nakatingin kay Vanessa, we will welcome a new lady into our family who shares these same values. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang nakakangilong ingay sa pandinig ni Richard. Nakatayo siya sa gilid, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking pinto sa dulo ng ballroom. Sa isang iglap, ang bawat ulo ay lumingon. Nang dahan-dahang bumukas,
ang dambuhalang pintuan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa isang anyong hindi inaasahan ng sinuman sa silid na yon. Pumasok si Teresita Valmores. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown. Suot niya ang isang simpleng puting blusa at itim na palda, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dangal na hindi kayang tapatan ng anumang alahas. Sa kanyang tabi ay si Aling Belen na mahigpit na hawak ang isang maliit na itim na tablet. Ang katahimikan na bumalot sa ballroom ay tila isang mabigat na kumot. Ang mga bulong ng mga bisita ay tila mga bubuyog na nagkakagulo. Anong ginagawa ng hampas lupang yan dito? Guard, bakit niyo hinayaang makapasok ang magnanakaw na yan? Ang tili ni Doña Clarissa, ang kanyang boses ay puno ng takot na pilit itinatago ng galit. Mabilis na lumapit si Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. You have a lot of nerve appearing here, Teresita. Do you want to be dragged out in front of everyone? Ngunit bago pa makahakbang ang mga bodyguard, itinaas ni Richard ang kanyang kamay. Wait! Ang mariing utos ni Richard, ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat. Humakbang siya patungo sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono mula sa kanyang ina. Tumingin siya kay Teresita at sa harap ng lahat, yumuko siya ng bahagya, isang pagkilala na nagpagulantang sa buong alta sosyedad. Tonight, my mother spoke about honor and legacy. Ang panimula ni Richard, ang bawat salita ay dahan-dahang binibitawan. But I realized that legacy is nothing if it is built on lies and the suffering of the innocent. Hindi magnanakaw ang babaeng nakatayo sa harap ninyo. Siya ang babaeng nag-alay ng buhay para iligtas ang aking mga anak, habang ang mga taong dapat ay nag-aalaga sa kanila ay abala sa paggawa ng kasalanan. Isang senyas ang ginawa ni Richard sa technician sa gilid. Ang dambuhalang screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng kasaysayan ng kumpanya ay biglang nag-iba ng imahe. Ang video mula sa asul na kamera ni Mateo ay nagsimulang gumanap. Ang bawat panauhin ay napasinghap nang makita ang malinaw na ebidensya ng pagtatanim ni Vanessa ng singsing sa ilalim ng unan ni Teresita. Kasunod nito ay ang video kung saan makikita si Lorenzo na nanginginig sa lagnat habang tinatanggihan ni Vanessa ang tulong at ang marahas na pag-alipusta ni Doña Clarissa kay Teresita. Ang bawat ingay ng bulungan sa loob ng ballroom ay napalitan ng isang nakabibinging pananahimik ng kahihiyan. Ang mukha ni Vanessa ay naging kasing puti ng papel habang si Doña Clarissa ay napakapit sa gilid ng podium. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng hiya na kanyang kinatatakutan. Ang kanyang sariling armas ay bumalik sa kanya sa pinakamasakit na paraan. Tumingin si Richard ng diretso sa kanyang ina at kay Vanessa. Ang dangal ng pamilyang ito ay hindi dinumihan ni Teresita. Kayo ang dumumi rito. Vanessa, you are out of my life and out of this company. At Mama, maybe it's time you realize that your gold can never buy the kind of heart that Teresita has. Sa gitna ng lahat, naglakad si Richard pababa ng entablado patungo kay Teresita. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay tila isang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Nang makatayo siya sa harap ni Teresita, nakita niya ang mga luha sa mga mata ng babae. Hindi na mga luha ng sakit, kundi mga luha ng isang pusong sa wakas ay nakamit na ang katarungan. Teresita, I am so sorry. Ang tanging nabitawang salita ni Richard, sapat na upang marinig ng lahat ang basag sa kanyang boses. Ang gabi ng paghuhukom ay hindi nagtapos sa parusa ng batas, kundi sa pagbagsak ng mga maskara ng kapangyarihan. Habang ang mga bisita ay nagsisismulang umalis, nang may halong bulong ng pandidiri sa mga Alonso, naiwan si Teresita at Richard sa gitna ng malawak na silid. Ang katanungan ngayon ay hindi na kung sino ang nagsasabi ng totoo, kundi kung ang sugatang puso ba ni Teresita ay handang magbukas muli para sa isang lalaking nahanap ang kanyang kaluluwa sa gitna ng pagkakamali. Ang bawat kislap ng mga bituin sa labas ng mansyon ng mga Alonso
ay tila mga piping saksi sa pagguho ng isang kahariang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Sa loob ng silid-aklatan, ang hangin ay naging mabigat at puno ng amoy ng luma at nanunuyot na papel. Tila ba ang bawat kasaysayan ng pamilyang ito ay unti-unti nang nagiging abo. Nakaupo si Doña Clarisa sa kanyang dambuhalang silya, ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag at puno ng diamante, ay nanginginig na ngayon sa tindi ng kahihiyang sinapit sa harap ng alta sosyedad. Narito ang isang muling pagsulat na pinananatili ang bigat at tensyon, ngunit iba ang daloy. Sa kabilang dulo ng silid ay nakatayo si Vanessa Cruz, ang dating maayos na anyo'y tuluyan ng nabasag ng kanyang mga luha. Ang kolorete sa kanyang mga mata ay kumalat, nag-iwan ng madidilim na guhit sa kanyang mga pisngi. Sa bawat yabag ng mga bodyguard na papalapit, tila unti-unting binibigkas ang isang hatol na wala ng paraan upang takasan. "Richard, please, isang pagkakamali lang yon. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita." Ang pagmamakaawa ni Vanessa, ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga tauhan ni Richard. Ang bawat pagkaladkad sa kanyang mga paa sa makinis na sahig ay tila isang paalala na ang kanyang oras sa loob ng mansyong ito ay tuluyan ng nagtapos. Wala nang naniniwala sa kanyang mga luhang dati ay naging sandata niya. Ngayon, ito ay mga bakas na lamang ng kanyang pagkatalo. Nang mawala na ang mga tili ni Vanessa, muling bumalik ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng silid. Tumingin si Doña Clarisa kay Teresita na nakatayo malapit sa pinto. Kahit sa gitna ng kanyang pagkatalo, ang matanda ay pilit pa ring kumakapit sa kanyang natitirang kapangyarihan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang tsekera at nagsulat ng isang halagang sapat na upang makabili ng isang malawak na lupain sa probinsya. Ito ang mariing turon ni Doña Clarisa habang iniaabot ang piraso ng papel kay Teresita. "Kunin mo ang perang ito. Bayad ito sa lahat ng abalang idinulot namin sa iyo. Kunin mo ito at umalis ka na. Huwag mo nang babalikan ang mga apo ko. Kalimutan mo na ang lahat ng nangyari sa loob ng bahay na ito at manahimik ka na habang buhay." Tiningnan ni Teresita ang tseke na nakalapag sa mesa. Ang bawat zero sa dulo ng halaga ay tila mga matatalim na mata na tumititig sa kanya. Marahan siyang lumapit at kinuha ang papel. Ngunit sa halip na itago ito, dahan-dahan niya itong pinunit sa harap ng matanda. Ang bawat pagkapunit ng papel ay tila isang marahang tunog ng paglaya mula sa gintong tanikala ng mga Alonzo. "Madam, ang perang ito ay papel lang. Ang bawat sentimo nito ay hindi kayang gamutin ang hapdi ng sampal na ibinigay ninyo sa akin." Ang malumanay na pahayag ni Teresita, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan, ngunit may talim ng katotohanan. "Hindi ko po ipinagbibili ang aking dangal, at lalong hindi ko ipinagbibili ang pagmamahal ko sa inyong mga apo. Ang katarungan ay nakamit ko na nang malaman ng mundo ang totoo. Hindi ko na kailangan ang inyong barya." Napatitig si Doña Clarisa, ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang kayamanan, na inakala niyang kayang bumili ng lahat, ay walang silbi sa harap ng isang babaeng walang kahit anong yaman, kundi ang kanyang sariling pagkatao. Humarap si Teresita kay Richard na kanina pa nakatayo sa isang sulok, pinagmamasdan ang bawat kilos niya nang may halong paghanga at pagsisisi. "Sir Richard, tapos na po ang trabaho ko rito. Ligtas na po ang mga bata at napatunayan ko na ang aking sarili. Kailangan na po akong balikan ng aking nanay sa probinsya." "Tess, please, stay." Ang pagsusumamo ni Richard. Ang boses niya ay basag at puno ng hindi pamilyar na pangangailangan. Humakbang siya palapit at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Teresita. Ang init ng kanyang palad ay tila isang tahimik na pangako. "The kids need you. Lorenzo and Mateo won't stop crying if you leave. And I don't think I can manage this house, this life, without the only person who taught me how to be human again."
Ngunit dahan-dahang binawi ni Teresita ang kanyang kamay. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Richard at doon niya nakita ang isang lalaking nagsisimula pa lamang matutong magmahal, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay kailangan pa ng panahon upang maghilom sa labas ng mga pader na naging saksi sa kanyang pagdurusa. Sir, kailangan ko munang hanapin ang sarili ko na nawala sa loob ng mansyong ito. Hindi po ako pwedeng manatili rito bilang isang katulong na kinakaawaan o bilang isang babaeng pilit na isinisiksik sa isang mundong hindi sa kanya. Ang huling turon ni Teresita. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa dambuhalang hagdanan kung saan aninag ang maliliit na anino ni na Lorenzo at Mateo na nakasilip mula sa itaas. Ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot. Kinawayan sila ni Teresita nang may ngiti, isang nangiting nangangako ng muling pagkikita sa isang mas masayang pagkakataon. Habang naglalakad si Teresita, palabas ng dambuhalang tarangkahan ng mansyon, ang bawat tunog ng kanyang pag-alis ay tila isang marahang pagtuldok sa isang masakit na kabanata. Ang ulan sa labas ay huminto na, at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula nang gumuhit sa langit. Bit-bit ang kanyang lumang bag. Iniwan ni Teresita ang karangyaan ng Forbes Park, ngunit dala niya ang isang kayamanang hindi kailanman mananakaw ng sinuman, ang kanyang malayang kaluluwa. Naiwan si Richard sa tapat ng bukas na pinto. Pinagmamasdan ang paglayo ng babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, isang katanungan ang pilit na umuukit sa kanyang isipan. Sapat na ba ang kanyang pagsisisi upang habulin ang isang pag-ibig na kanyang binaliwala? O tuluyan na bang isinara ni Teresita ang pintuan ng kanyang puso, kasabay ng paglisan nito sa hagdanan ng karangyaan? Ang halimuyak ng bagong luto na putong-puti ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw sa tapat ng San Sebastian Elementary School. Sa isang maliit na stall na yari sa kawayan at malinis na lona, abala si Teresita sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Ang bawat puting kakanin na kanyang inilalagay sa ibabaw ng dahon ng saging ay tila mga munting simbolo ng kanyang muling pagbangon. Wala na ang uniforme ng isang katulong. Suot niya ang kanyang lumang duster at isang apron na may bahid ng harina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot, kundi isang payapang liwanag ng kalayaan. Lumipas ang ilang buwan mula nang lisanin niya ang mansyon ng mga Alonso. Sa tulong ng kanyang mga naipon at sa suporta ni Aling Belen, nakabalik siya sa kanyang pinagmulang buhay, ngunit may baon ng mas matibay na pagkatao. Ang kanyang ina ay unti-unti na ring bumubuti ang kalagayan sa probinsya dahil sa mga gamot na naibigay niya. Habang pinapanood ni Teresita ang mga unang estudyante na dumarating, hindi niya maiwasang maalala ang dalawang batang naging bahagi ng kanyang kaluluwa. Sa bawat tawa ng mga batang dumadaan, tila naririnig niya ang mga boses ni na Lorenzo at Mateo na tumatawag sa kanyang pangalan. Isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa gilid ng kalsada, malayo sa mga karaniwang tricycle at jeepney na dumadaan doon. Ang paghinto nito ay hindi naglabas ng anumang ingay. Tila ba ayaw nitong gambalain ang katahimikan ng umaga. Nang bumukas ang pinto, hindi isang bodyguard ang lumabas, kundi si Richard Alonso. Ngunit ang lalaking nakatayo roon ay malayo sa bilyonaryong nakilala ni Teresita sa loob ng mansyon. Wala siyang suot na mamahaling Amerikana. Suot niya ang isang simpleng puting polo at maong na pantalon, at ang kanyang mukha ay hindi na mukhang pader na yari sa yelo, kundi isang lupang nauuhaw sa ulan. Mabilis na bumukas ang pinto sa likuran ng sasakyan at dalawang maliliit na anino ang humaharurot sa pagtakbo patungo sa stall ni Teresita. "Yaya Tess! Yaya Tess!" Ang sabay na hiyaw ni na Lorenzo at Mateo, ang kanilang mga mukha ay puno ng wagas na kaligayahan. Binitawan ni Teresita ang kanyang hawak na sandok at mabilis na lumabas mula sa likod ng kanyang stall.
Sinalubong niya ang dalawang bata nang may mahigpit na yakap. Ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang init ng maliliit na bisig na nakapulupot sa kanyang leeg ay tila nagpuno sa malaking puwang sa kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, ang ingay ng paligid ay naglaho. Tanging ang tibok ng kanilang mga puso ang nananatili. Dahan-dahang lumapit si Richard. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Teresa. Huminto siya sa harap ng maliit na stall at tiningnan ang mga kakanin. Pabili po ng putong puti at baka pwede na ring humingi ng tawad. Ang mahinang turon ni Richard. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan na tila ba bawat salita ay galing sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Tumingala si Teresita sa kanya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Sir Richard, anong ginagawa niyo rito? Malayo ito sa kinalakihan ninyong mundo. Umiling si Richard at dahan-dahang lumuhod upang pantayan ang taas ni Mateo na nakakapit pa rin sa laylayan ni Teresita. Tess, na-realize ko na ang mundo ko ay naging madilim simula nang umalis ka. Ang mga bata, gabi-gabi ka nilang hinahanap. At ako, hindi ko na mahanap ang sarili ko sa loob ng mansyong yon na wala ka. I've been trying to be the father you taught me to be, but it's hard to do it alone. Kumuha si Richard ng isang piraso ng puto at kinagat ito. Hindi alintana ang alikabok sa kalsada o ang init ng araw. Hindi na ako pupunta rito bilang amo mo, Tess. Pupunta ako rito araw-araw. Pipila ako rito kasama ng mga estudyante mo hanggang sa maniwala ka na ang lalaking nagduda sa iyo noon ay wala na. I'm willing to wait, Tess, kahit gaano katagal. Just let me be part of your world, kahit sa pinakasimpleng paraan. Isang golden moment ang nabuo nang biglang kuhanin ni Richard ang isang basahan at nagsimulang punasan ang maliit na mesa sa tapat ng stall ni Teresita. Habang sina Lorenzo at Mateo ay nagsimulang tumulong sa pag-aabot ng mga plastik sa mga mamimili. Ang bilyonaryong dating hindi man lang marunong kumuha ng sariling tubig ay narito ngayon, pawisan at nakangiti sa gitna ng usok ng kalsada. Tanging upang mapalapit sa babaeng nagturo sa kanya kung paano mabuhay ng totoo. Tumingin si Teresita sa kanyang paligid, sa kanyang stall, sa mga bata, at sa lalaking dahan-dahang binabagsak ang kanyang mga pader para sa kanya. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ito ay tila isang sugat na dahan-dahan nang natutuyo sa ilalim ng init ng bagong pag-asa. Hindi man niya agad masabi ang salitang oo. Ang paraan ng pag-abot niya ng isang baso ng mainit na kape kay Richard ay sapat ng sagot na ang pintuan ng kanyang puso ay hindi na tuluyang nakasara. Habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat, nagbibigay ng liwanag sa maduming kalsada ng Maynila, ang stall ni Teresita ay naging isang maliit na isla ng pag-ibig at paghilom. Sa gitna ng simpleng buhay, natagpuan nila ang isang kayamanang hindi kailanman matatagpuan sa loob ng isang mansyon, isang pamilyang hindi binuo ng ginto, kundi ng mga luhang naging katarungan at ng mga sakripisyong naging tunay na kaligayahan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang lumang libro na dahan-dahang binubuklat ng hangin. Ang mansyono ng mga Alonso sa Forbes Park ay nananatiling nakatayo nang may karangyaan, ngunit ang bawat sulok nito ay naging mas malawak at mas malamig para kay Doña Clarissa. Sa gitna ng dambuhalang sala, nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya. Tinititigan ang mga larawan sa dingding na puno ng mga taong wala na sa kanyang tabi. Ang bawat kumikinang nahiya sa kanyang leeg ay tila naging mga mabibigat na kadena ng pagsisisi. Wala na ang mga amigas na dati ay panay, ang puri sa kanya. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang anino ng sarili niyang pride. Si Vanessa Cruz naman ay tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling mga pagkakamali. Nabubuhay sa isang maliit na apartment sa probinsya, pinagbabayaran ang mga utang na hindi na matatapos, at bitbit ang kahihiyang
hindi na mabubura ng anumang kolorete. Sa kabilang dako ng lungsod, isang maliit na tindahan sa tapat ng paaralan ang naging saksi sa isang kakaibang milagro ng pag-ibig at paghilom. Ang stall ni Teresita ay hindi na lamang isang simpleng kariton. Ito ay isa na ngayong maayos at malinis na kakanin corner na dinadayo ng lahat. Sa bawat umaga, ang bango ng gata at asukal ay tila isang imbitasyon para sa katarungan at kapayapaan. Ang bawat butil ng bigas na kanyang niluluto ay simbolo ng kanyang dangal na kailanman ay hindi nagapi ng ginto. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kalsada, dumating ang isang pamilyar na sasakyan. Lumabas sina Lorenzo at Mateo, suot ang kanilang mga uniforme at mabilis na tumakbo patungo sa loob ng tindahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sila basta bumibili. May dala silang mga report card na puno ng matataas na grado. Sabik na ipakita ito sa babaeng itinuturing na nilang tunay na ina. "Yaya! Mommy Tess! Look, I got an A in math!" Ang masayang sigaw ni Lorenzo habang yumayakap sa baywang ni Teresita. Ang tawag na mommy ay tila isang himig na nagpapatalon sa puso ni Teresita sa tuwa. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. "Ang galing naman ng anak ko. Sige, dahil dyan, gagawa tayo ng pinakamalaking bilo-bilo mamaya." Sumunod na pumasok si Richard. Bit-bit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak. Hindi mamahaling rosas, kundi mga simpleng puting gumamela na paborito ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay wala na ng dating talim ng isang bilyonaryo. Ang naroon ay ang init ng isang lalaking nahanap ang kanyang tahanan. Sa piling ng isang babaeng dati ay itinuring niyang hamak na katulong. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng counter at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Teresita. "Tess, tapos na ang isang taon ng panliligaw ko sa'yo. Araw-araw kitang piniling puntahan dito. Araw-araw kitang piniling mahalin sa gitna ng usok at ingay ng kalsada." Ang bulong ni Richard. Ang boses niya ay puno ng katapatan. "Nahanap ko na ang kapayapaan dito, Tess. Kasama niyo. Maari na bang maging opisyal na bahagi ang pamilya ko ng buhay mo?" Tumingin si Teresita kay Richard. Pagkatapos ay sa dalawang batang masayang kumakain ng puto sa gilid. Ang bawat sakit na dinanas niya sa loob ng mansyon, ang sampal, ang mga paratang, ang ulan, at ang gutom ay tila naglaho ng tuluyan. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na desisyon, kundi isang mahabang proseso ng paghilom. At sa sandaling ito, naramdaman ni Teresita na buo na siyang muli. Ngumiti siya ng matamis, isang nangiting nagpapaliwanag sa buong tindahan, at marahang tumango. "Richard, ang pag-ibig ay hindi parang kakanin na mabilis maluto. Pero kapag pinaghirapan at nilagyan ng tamang tamis, ito ang pinakamasarap na bahagi ng buhay." Ang sagot ni Teresita habang mahigpit na humahawak sa kamay ni Richard. "Halina kayo." Ang pamilya ay hindi nabubuo sa loob ng mansyon, kundi sa loob ng mga pusong marunong magpahalaga sa isa't isa. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga estudyante, ang apat na kaluluwa ay magkakasamang naglakad patungo sa isang bagong bukas. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga masama, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga mabubuti na maging maligaya ng walang takot. Natutunan ni Richard na ang tunay na yaman ay ang presensya ng taong nagmamahal sa iyo, at natutunan ni Teresita na ang kanyang dangal ay isang kayamanang kailanman ay hindi kayang dumihan ng anumang putik. Doon, sa tapat ng maliit na tindahan, sa ilalim ng naglalahong liwanag ng araw, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng karangyaan. Hindi sa itaas ng hagdan, kundi sa bawat hakbang ng pagmamahalan, pagtanggap, at wagas na kapatawaran.